Sa sandaling ito, ay tinanong ni Elizabeth kung mayroon pa ba siyang maitutulong. Natuwa naman si Leping nang marinig ito at sinabi pa nga na kung talaga bang seryoso siya na personal siyang tutulong. Bilang tugon, ay masaya rin namang sinabi ni Elizabeth na syempre, dahil gusto pa niyang malaman ang higit patungkol kay Leping. Iba naman ang pagkakaintindi dito ni Leping, dahil sa kanyang palagay ay kaya ito ginagawa ni Elizabeth ay dahil nagagalit ito, dahil nagdesisyon siyang tulungan ang prinsesa nang hindi nagpapalam sa kanya. Sa kabilang banda, matapos marinig ang pag-uusap ng dalawa, ay awkward na ngumiti ang prinsesa at nagpasalamat sa dalawa. Kasabay nito, ay naisip din niya na bagamat hindi niya maunawaan ang paraan ng pag-iisip ng legendary hero at ng Demon Queen, ay nakakasigurado naman siya na ang lakas ng mga ito ay walang duda na napakalakas. Kasunod nito, ay tinanong naman ni Leping kung mayroon bang plano ang prinsesa para sabutahin ang mga binabalak ng ministro, dahil handa silang tulungan sila sa abot ng kanilang makakaya. Kasabay nito, ay naisip din niya na kailangan niyang makahanap ng paraan para maayos agad ito, sa gayon ay hindi magbago ang mood ni Elizabeth. Dahil kung magsimula itong magalit, ay baka lalo silang mahirapan. Samantala, sinabi naman ng prinsesa na noong una ay iniisip nila na puwersahin ang mga ito na lumabas sa kaharian sa pamamagitan ng pagharang ng pagpasok ng mga resources sa kanila. Ngunit dahil tutulong na sa kanila sina Leping, ay iibahin na nila ang kanilang plano, at sa pagkakataong ito, ay sila na ang gagawa ng unang hakbang para pabagsakin ang ministro. Kasunod nito, ay ipinaliwanag niya na ang kanilang grupo ay papasok bilang mga mineral escorts. At dahil bumalik na ang katawan nila bilang katawang tao, ay maiiwasan na nila na ma-detect pagpasok nila sa gate. At pagkatapos maisakatuparan ang hakbang na ito, ay susunod sila sa mga patakaran at mananatili muna sa kanilang mga tirahan. At pagsapit ng gabi, ay sa kanila isasagawa ang sunod nilang hakbang. Dito, ay maingat nilang iiwasan ang mga nagpapatrulyang steam soldiers, at ang kanilang destinasyon ay ang sewer system number 3 sa Central Avenue. At dahil napag-aralan na niya ang layout ng sewer system ng kaharian, ay hindi na nila kailangang mag-alala na maliligaw sila dito, dahil malinaw pa niyang natatandaan ang daan patungo sa Royal City's internal system. Pagkatapos nito, ay mararating nila ang isang abandonadong pasukan. At kung puwersahan nilang bubuksan ito, ay mararating na nila ang pinakapuso ng kaharian, ang Aristotle Magic Steam Engine Room. Ang device na ito ay naimbento pa ng kanilang ancestor na si Aristotle, at patuloy pa ring gumagana hanggang sa ngayon, at sinusuplayan nito ng basic energy ang buong kaharian. Kaya sinabi din niya na nakakapanghinayang na kailangan nilang wasakin ito para masira ang mga binabalak ng ministro. Ngunit sinabi rin niya na kapag mayroon ng pumasok sa engine room na ito, ay agad na mag-a-activate ang defense system, at lahat ng mga daanan ay agad na magsasarado. At pagkatapos, ay malaking bilang ng mga steam soldiers ang darating sa loob lamang ng 10 minuto. Kaya ibig sabihin, ay mayroon lamang silang 10 minuto para kumilos. At kakailanganin nila ng mga 4 na tao para manatili at itanim ang mga espesyal na pampasabog na kanya mismong dinevelop. Kaya ang mga may iwan na ito, ay dapat handang isakripisyo ang kanilang buhay sa paggawa ng misyong ito. Samantala, dahil naman sa malakas na pagsabog ng Magic Steam Engine, ay madidistract nito ang ministro. At sa pagkakataong iyon, ay magagawa naman ng prinsesa na mabuo ang device na kanyang gagamitin para mahak ang mainframe ng Royal City. Dahil sa kasalukuyan, ang buong Royal City ay parang isang complex machine na pinapaandar ng mana steam energy. Kaya hanggat magagawa niyang mahak at mabaliktad ang transformation device na nakakonekta dito, ay magagawa rin niyang masira ang buong makinarya. At magdudulot ito ng isang matinding reaksyon na sisira sa mga mechanical parts nito, at kalaunan ay magiging sanhi ng pagkawasak nito. At kapag nawala na ang mana steam engine na ito, ang ministro ay hindi na magagawang mabuo pa ang kanyang giant Royal City Soldier. At kapag nawala naman ang giant City Soldier na ito, ay tuluyan ng mabibigo ang mga plano ng ministro na sakupin ang buong mundo. Sinabi rin niya na para sa kanilang mga layunin, ay hindi sila natatakot sa kamatayan.
Ngunit sinabi rin niya na dahil nandito ang legendary hero at ang Demon Queen, ay nais niyang hilingin na buhayin muli ang kanyang mga kasamahan, at maging ang kanyang ama't ina na hari at reyna. At dahil alam din niya na ang science at magic ay sumusunod sa batas ng equivalent exchange, ay handa siyang gamitin ang kanyang sariling buhay upang hatiin ang mga ito sa kanila. Matapos naman niyang sabihin ito, ay agad namang tumutol ang kanyang mga tauhan, sinasabing ang prinsesa dapat ang mabuhay sa halip na sila, dahil kailangan pa nila ang kanyang pamumuno sa kaharian. Sinabi pa ng isa na huwag silang maliitin, dahil kaya sila nag-volunteer para dito ay dahil handa nilang isakripisyo ang kanilang buhay. Sinabi pa ng mga ito na dahil ang prinsesa ang nagligtas sa kanila, kaya tama lamang na sa pagkakataong ito ay sila naman ang magsakripisyo para sa kanya. Agad naman silang pinatahimik ng prinsesa, at sinabi na ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa kanya, kaya tama lamang na matapos din ito sa kanya. Sa kabilang banda, matapos marinig ang mga sinabing ito ng prinsesa, ay ngumiti si Elizabeth at sinabi na walang problema sa kanya ang plano ng prinsesa na paghati-hati sa kanyang sariling buhay sa kanyang mga kasamahan. Kasunod nito, ay tinanong naman niya si Leping kung ano ang kanyang masasabi sa plano ng prinsesa. Hindi naman kaagad nakapagkomento si Leping, kaya dahil dito, ay tinanong ng prinsesa kung bakit nag-aalinlangan pa si Leping. Tinanong din niya kung hindi ba sapat ang kanyang buhay bilang kapalit para sa kanyang mga kasamahan. Dahil naman sa mga tanong na ito, ay biglang naging seryoso si Leping at sinabi na nagkakamali ang prinsesa. Sinabi pa niya na kalimutan na nito ang kanyang mga plano. Sa pagkarinig naman nito, ay labis na nalungkot ang prinsesa at wala nang nagawa kundi ang sumang-ayon kay Leping. Ngunit habang nasa gitna pa ng kanyang panlulumo, ay biglang sinabi ni Leping na hindi niya kailangang malungkot dahil mayroon pang mas magandang paraan. Agad namang nabuhayan ng loob ang prinsesa at tinanong kung ano iyon. Sinabi naman ni Leping na noong una, ay kapareho din niya siyang mag-isip, dahil sinisisi din niya ang kanyang sarili at sinasabi na siya ang pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito, at kailangan ding magtapos sa pamamagitan niya. Kaya niya sinimulan ang adventure na ito. Sinabi din niya na nagkaroon sila ng kasunduan ni Elizabeth na personal niyang pagkakaisahin ang lahat ng mga mamamayan ng mundong ito para matupad ang tunay na kapayapaan. Ngunit ang realidad, ang paggawa nito ay magpapabagal lamang sa mga kaganapan at, kalaunan, ay magdudulot pa ng mga hindi kinakailangang pagsasakripisyo ng buhay. Kasabay nito, ay naisip din niya na, tulad ng mga tauhan ng prinsesa, ay handa ring isakripisyo ng mga taong ito ang kanilang buhay para sa kanya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na oras na para tapusin ang walang saysay na argumentong ito. Kasunod nito, ay sinabi niya kay Elizabeth na kumilos na upang resolbahin ang problema sa Kingdom of Aristotle, dahil hindi na siya makakapaghintay pa. Sa pagkarinig naman nito, ay sa isang ngiti ay agad na sumang-ayon si Elizabeth. Naisip pa nga niya na, sa totoo lamang, ay parehas din siya ng iniisip kay Leping. Pagkatapos nito, ay sinabi niya na agad siyang aalis upang tuluyang resolbahin ang problema ng mga ito. At kapag natapos na niya ito, ang mundong ito ay tuluyan ng mapupunta sa kanila ni Leping. Kaya hindi na rin siya makapaghintay na matapos na ang adventure nilang ito. Samantala, sa lugar ng ministro, ay nagpapatuloy ang paggawa ng mga Dark Gears. At sa puntong iyon, ay sinabi ng ministro kay Astaroth na hindi na nito kailangang pang mag-alala, dahil gaya ng kanyang nakikita, ay maayos na tumatakbo ang kanilang produksyon. Kasunod nito, ay sinabi niya na sa loob lamang ng isang araw ay nakagawa na sila ng halos 5,000 mga Dark Gears. Kaya ang kanilang energy conversion mula sa Lightning Fairy ay mas mataas kaysa sa mga ordinaryong magic. Kaya kung may oras pa siya, ay gusto sana niyang pag-aralan pa ito ng lubusan. Sinabi din niya kay Astaroth na hindi na nito kailangan pang maghintay ng 1 buwan, dahil kahit kinabukasan ay pwede na nilang simulan ang pagpasok ng kanyang mga kauri. Sinabi rin niya na gagamitin din niya ang Giant Royal City upang lusubin ang Hero Continent, sa gayon ay mapasailalim na ito sa kanilang kontrol. Habang patuloy namang ginagamit ng Lightning Fairy ang kanyang Infinite Discharge,
ay naisip ni Astaroth na hindi niya inaasahan na mayroon palang itinatagong ganitong kapaki-pakinabang na tauhan si Malfoy. At dahil din dito, ay sa loob lamang ng isa pang araw, ay mabubuksan na niya ang gate na kumukonekta sa Dark Sea at sa mundong ito. At kapag nangyari na iyon, ay magsisimula na ang malaking kaguluhan na matagal na nilang pinagplanuhan. At dahil din dito, ay makakapaghiganti na siya sa legendary hero, sa Demon Queen, at maging kay Malfoy dahil sa kanilang mga ginawa sa kanya. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay bigla niyang naramdaman ang aura ng Demon Queen, na parabang nasa tabi na niya ito. Kaya nagsimula siyang manginig, at pagkatapos, ay walang awa siyang inapakan nito, na nagpagyari na mapisa siya na parang isang uod. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode.